Ba, di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit itong speaker parang siya yung pinaka-powerful man in this country? Ba't pinakayaan lang siya ni BBM? Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito malaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. May ibang klaseng bagyo. Talo si Romualdez sa impeachment case kay Sara Duterte. Yan. Yan pa naman ang gustong-gusto niya mangyayari para makatakbo siya at manalo ng president. Alam niyo naman, ang style ni Martin Romualdez, di ba? Disqualify the enemy. Di ba? Kaya sa district niya, wala siyang kalaban, pinadisqualify niya rin. Oh, wala pa kayo ha? Ay, ano ba, nasaan na ba mga tao? Bagyo-bagyo. Bakit dun sa, sa post ko na hindi live ay 537,000 ang views. Dito sa live, walang tao. Teka muna, tayin-tayin natin sila ha. Alam niyo tong bagyo na to. Ito yung bagyo na protracted. Ay, slow connection kasi tayo. Protracted ba? Yung parang, dahan-dahan, pumasok yung isa, tapos akala natin, wala na. Tapos, andyan na naman, lumakas na naman, tapos, umina na naman. Akala, ito naman, pangatlong bagyo na pala to. Talagang, pero itong bagyo na humampas kay Romualdez at kay BBM. Bang klaseng bagyo ito dahil Supreme Court na talaga ang humampas sa kanila. Kaya siguro, baka ipa-refund na lang yung mga congressman na nagpirma. Yan kasi, tinanong kayo ng Supreme Court, nabasa ba lang lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan na inakyat doon sa Senado? Pang-apat yan na complaint ang inakyat nila. Ano ang nangyari doon sa tatlo? Kasi nakalagay sa saligang batas sa konstitusyon, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file sa 1 taon kada opisyal. O, buwan lang. Dapat yung first complaint lang, inakyat niya. Diba? Ano nangyari dun sa tatlo? Pinapasagot sila. Pero, sabi ni Romualdez, di kami sasagot. Bakit? We are the House of Representatives. Diba? Ba't kami sasagot? It's beneath them to answer the Supreme Court. Kaya ayan. Ayan. Yan. Lunukin nyo yung talo nyo. Nahirap talaga Nahirap talaga pag puro na sobra na yung kapangyarihan sa ulo. Sumobra na. Yung parang wala nang makakapigil sa kanya. Yung parang hari na siya. Ba, di ba may Pangulo ang Pilipinas, may Presidente? Bakit itong speaker parang siya yung pinaka-powerful man in this country. Ba't pinakayaan lang siya ni BBM? Yan ang problema. Kasi hindi man lang niya ma-stop yung pinsan niya. Kahit na ganito na mga nangyayari. Yung budget, yung scandal and skandalo dun sa budget. Na hanggang ngayon, nasa Supreme Court pa yung petition against the House of Representatives and even against the entire Congress, di ba? Skandalo na para bang tunulak na lang yun sa lalamunan ng mga tao. Wala, parang sinasabi lang,
Wala kaming ano dyan. Anong delikadesa? Wala yan. Wala yan. Basta importante, hawak natin yung pera. Yun ang pamigay natin, lalo na at magkakampanya na. Yun. Kaya po yun talaga. Ang napakalaking problema ni BBM ay ang pinsan niya. Kaya BBM, tanggalin mo na yung pinsan mo, speaker. Tanggalin mo na yan. Yan ang nakakasama ng image mo. Paano ka babawi niyan? 3 years na. Siya pa rin ang gagawin mong speaker dyan. Isang tawag mo lang dyan sa mga congressman na yan. Hindi nila iboboto yan sa Lunes. Tanggalin mo na, BBM. For your own sake. Tanggalin mo na ang pinsan mo.